Jesus of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of God and fear might sail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Praise Him, Jesus your blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest earth in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus your blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus your blessed Redeemer. Heavenly portals flood with the sun and wind. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crowning, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, purihin ang iyong banal na pangalan sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagmamahal na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Muli po, kami ay dudulog sa iyong banal na harapan upang ihabili ng aming pag-aaral sa iyong banal na salita. Nawa po, Ama, tulungan kami na ito'y aming maunawaan upang patuloy naming maging gabay sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Salamat po ng marami at patuloy
na patawarin kami sa aming mga pagkulang at pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay 1 Samuel chapter 30. Pakibasa mo. Samuel chapter 30. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag ng ikatlong araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag. Nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa. At ang mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya't si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. Lubang naguluhan si David sapagkat pinag-uusapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sinabi ni David kay Abiatar na pare na anak ni Ahimelech, "Dalihin mo rito sa akin ang ephod." Kaya't dinala roon ni Abiatar ang ephod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon, "Hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko kaya sila?" At sinagot siya ng Panginoon, "Habulin mo, sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maililigtas mo." Kaya't umalis si David at ang 600 lalaking kasama niya at sila'y dumating sa batis ng Besor na kinaroroonan ng mga naiwan sa likuran. Ngunit ipinagpatuloy ni David at ng 400 lalaki ang paghabol. Naiwan ang 200 sa hulihan na pagod upang tumawid sa batis ng Besor. Nakakita sila ng isang Ehipsyo sa parang at kanilang dinala siya kay David. Kanilang binigyan siya ng tinapay na makakain at tubig na maiinom. Kanilang binigyan din siya ng 1 pirasong tinapay na igos at 2 buwig na ubas. Pagkatapos niyang kumain, ang kanyang diwa ay nagbalik sapagkat hindi na siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Buong chapter yan. At sinabi ni David sa kanya, "Kanino ka kabilang? Tiga saan ka?" At sinabi niya, "Ako'y isang binatang Ehipsyo, lingkod ng isang Amalekita. Iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat ako'y nagkasakit 3 araw na ang nakalilipas. Kami ay sumalakay sa Negev ng mga Kereteo at sa mga pag-aari ng Huda at sa Negev ng Caleb at aming sinunog ng apoy ang Siklag." Sinabi ni David sa kanya, "Sasamahan mo ba ako sa pangkat na ito?" At kanyang sinabi, "Sumumpa ka sa akin sa pamamagitan ng Diyos na hindi mo ako papatayin o ibibigay man sa mga kamay ng aking Panginoon at ilulusong kita sa pangkat na ito." Nang kanyang mailusong siya, sila'y nakakalat na nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan sa buong lupain dahil sa napakaraming samsam na kanilang nakuha sa lupain ng mga Filisteo at Huda. At sinalakay sila ni David mula sa takip silim hanggang sa paglubog ng araw ng sumunod na araw. Walang taong nakatakas sa kanila, liban sa 400 katao na nakasakay sa mga kamelyo.
Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang 2 asawa. Walang mawawala kahit hamak o dakila man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. Kinuha rin ni David ang lahat ng kawan at bakahan at dinala ng una sa ibang mga hayop. Sinasabi ng mga tao, ito'y samsam ni David. At dumating si David sa 200 lalaki na pagod upang makasunod kay David na naiwan sa batis ng Besor. Sila'y lumabas upang salubungin ni David at ang mga taong kasama niya, at nang mapalipit si David sa taong bayan, siya'y nagpugay sa kanila. Nang magkagayoy, sumagot ang lahat ng masasamang tao at mga taong mababang uri na lumabang kasama ni David. Sapagkat hindi sila lumabang kasama namin, hindi namin sila bibigyan ng samsam na aming nabawi, maliban sa bawat lalaki na makukuha niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at umalis. Ngunit sinabi ni David, mga kapatid ko, huwag ninyong gagawin ang gayon sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Kanyang iningatan tayo at ibinigay sa ating kamay ang pulutong na dumating laban sa atin. Sino ang nakikinig sa inyo sa bagay na ito? Sapagkat kung gaano ang bahagi ng lumusong sa labanan, ay gayon din ang bahagi ng naiwan sa daladalahan. Sila'y magkakaroon ng pare-parehong bahagi. Mula noon, ginawa niya yon sa isang tuntunin at batas para sa Israel hanggang sa araw na ito. Nang dumating si David sa Siklag, siya'y nagpadala ng bahagi ng mga samsam sa kanyang mga kaibigan. Ang matatanda ng Huda na sinasabi, narito ang isang kaloob sa inyo mula sa samsam ng mga kaaway ng Panginoon. Iyon ay para sa Bethel, sa Ramot ng Negev na nasa Hatir, sa Eror, sa Simmot, sa Estemon, sa Rakal, sa mga lungsod ng mga Heramelita, sa mga lungsod ng mga Kineo, sa Horma, sa Khorasan, sa Atak. At sa Hebron, at sa lahat ng dako na karaniwang pinupuntahan ni David at ng kanyang mga tauhan. Okay. Thank you. Ang iyong binasa ay sa 1 Samuel 30. Ang titulo niyan sa Tagalog ay Pagbawi ng Nawala at Tagumpay ni David doon sa Siklag. Ang unang punto ay lumapit sa Diyos sa pinakamalaking pagsubok. Isang pamilyang nawala ng bahay sa bagyo. Umiyak hanggang pagod, ngunit nagdasal at nakahanap ng lakas para magsimula uli. Nang sunugin ng Amalekites ang Siklag at dukutin ang mga asawa, ang anak nila, umiyak si David at ang kanyang mga tao hanggang pagod. Verse 4. At nagbanta pa ang mga tao na batuhin siya. Ngunit naghanap si David ng takas sa Panginoong Diyos. Ito'y aral na sa gitna ng pagkalungkot at galit, ang Diyos ang tunay na lakas. Sinasabi sa ating binasa na sadyang napakahirap yung naging karanasan nila doon sa mga kaaway. Sabi nga doon sa 1 Samuel 30 verse 6, ngunit naghanap si David ng lakas sa Panginoong Diyos niya. Ito ay nagtuturo sa atin na sa panahon ng ating mga problema, pagsubok na kinakaharap, tanging sa Diyos lamang tayo maaaring lumapit.
na sa iyong pinakamalaking problema ngayon, huwag kang magdesisyon sa galit. Lumapit sa Diyos at hanapin ang kanyang lakas. So sa bawat desisyon na ating gagawin, kung tayo man ay gusto nating makabawi doon sa nangyari sa atin, ang unang gagawin natin ay lumapit muna sa Diyos. Huwag nating hayaan yung galit ang mangibabaw. Ikalawang punto, sundin ang gabay ng Diyos sa paghahanap. Isang nawalang bata na hinahanap ng ama gamit ang isang dating kaibigan na nakilala sa daan na nagbigay ng tamang direksyon. Tinanong ni David ang Diyos sa pamamagitan ng ephod, verse 7 hanggang 8. At sinabi ng Diyos, habulin mo sila, matatagpuan mo sila at magtatagumpay ka sa pagliligtas. Nakahanap sila ng isang inabando ng Egyptian na nang-guide sa kanila. Naging guide nila yung Egyptian. At nanalo si David laban sa mga Amalekita doon sa verse 17 hanggang 19. Walang nawala. Habulin mo sila, matatagpuan mo sila at matatagumpay ka sa pagliligtas. 1 Samuel 30 verse 8. So ito yung nung siya'y sumangguni sa Panginoon, ito yung naging tugon sa kanya. Sige, habulin mo sila, no? Ang sabi ay, huwag kang maghabol sa sarili mong lakas. Tanungin ang Diyos at sundin ang kanyang gabay para mabawi ang nawala mo, ang nawala sa iyo. So, laging sasangguni sa Panginoon. Ikatlong punto, magbahagi ng biyaya ng Diyos ng pantay at may kawang gawa. Sa isang proyekto ng barangay, ang mga hindi nakasama dahil sa pagod ay binigyan pa rin ng pantay na bahagi ng ginawa na magkaisa sa lahat. So, ganun ang ginawa ni David. Hindi naman lahat ay sumama sa kanya sa pagbawi doon sa mga nawala Meron din na iwan, siyempre mga mahihina na. Pero nung sila bumalik, ay ang sabi ang habilin ni David ay bigyan nyo sila lahat pantay-pantay kahit hindi natin kasama. So yung isang magandang karakter ng isang pinuno na nakikita niya yung bang kinakailangan maging pantay ka sa yung Anong binigay nila? yung mga samsam kasi di ba nga sila ay nawalan, hinakawan sila So ang ginawa ni David, sumangguni sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sige, habulin mo sila. At yun nga nangyari, nung habulin nila, nakatakbo sila ng isang buhay na Amalekites. At yun ang tinanong nila kung saan nagpunta. Nung puntahan nila, ay naging tagumpay yung kanilang paghabol. Maraming nabawi nila lahat sabi. Nang ibalik ni David, ayaw ng ilang lalaki na magbahagi sa 200 na pagod na nanatili. So meron pa rin kumontra sa kanya, no? Ngunit sinabi ni David, lahat ay magbabahagi ng pantay. Ipinadala pa niya ang mga regalo sa mga matatanda sa Huda na nagpapakita ng kawang gawa. So napakahusay na pinuno ni David. Na yun na nga, siya ay isang tao na mahusay mamahala. Kaya ang ating konklusyon ay sa Siklag natutunan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pagsubok, gabay sa paghahanap at biyaya para sa pagbabahagi. Tulad ni David, mabawi mo ang nawala mo sa pamamagitan ng Diyos. Ipagdasal natin na sa bawat trahedya, maging tagumpay ito sa kanyang pangalan. So, kung tayo man daw ay sabi ng ating leksyon ay tayo bilang tao ay dumarating sa punto na tayo nagkakaproblema. Nawawalan tayo, pero ang sabi dito ay huwag tayong mabahala. Isangguni natin sa Panginoon ano man ang naging problema natin. Siya ang magbibigay ng tamang kasagutan na payo para tayo ay gumawa
ng isang hakbang na may patnubay na Diyos. So, ikaw, anong take mo doon? Wala kang response. Say something na yung nakuha mo, ikaw, ano, yun yung aking take eh. Basta lang parang nakaweng. Ngayon datang bagay yan. Nababala sa Panginoon. So, yun yung isang magandang ugali natin. Ano? Alam naman natin na ang mundong ito ay maraming mga pagsubok na binibigay sa atin. Pero ang maganda sa lahat, pag tayo tumawag sa Kanya, siya rin ang magbibigay ng solusyon doon sa problema natin. Inahayaan niya lang na mangyari yun para titignan niya kung gaano kakatibay. So, bilang tugon, ating awitin ng To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Let's pray. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Tulad ni Haring David, ipinakita mo sa kanya ang tagumpay at kapangyarihan, at ipinakaloob niya ang iyong kaloob sa kanyang bayan ng may katarungan at awa. Panginoon, tulungan mo rin po kami na maging tapat sa aming pamumuhay, na ang tagumpay at biyaya na aming tinatanggap ay may bahagi sa iba ng may kabutihan, katarungan at pagmamahal. Turuan mo rin po kami na magpakita ng awa sa aming kapwa
at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na iyong ipinagkakaloob. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga desisyon at pagkilos upang kami maging instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Huwag mo po kaming kalimutan at patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, na sa lahat ng bagay ay iyong kalooban ang aming sundin. Nawa Ama, ang maghapong ito ay tunay na maging pagpapala at kaligayahan ang aming maranasan sa aming pagsunod sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo rin po ang lahat ng aming sambahayan na hindi namin kasama sa ngayon. Patnubayan ang kanilang mga gawain at iligtas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. At tinataas namin ang panalangin na ito sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Amen.